So ano pong name, from what school, and anong grade level? My name is Kaiser Nisario Pandes po. I am from Gornacion Foundation Incorporated National High School. I am a grade 10 student po. So yung first question po is, nakaranas or nakawitness ka na ba ng gender-related discrimination, stereotyping, or violence? Yes po. Sa violence, yung meron akong kaibigang bakla na binubugbog siya kasi alam na bakla siya tas hindi niya kayang pumatos sa mga lalaki. Kaya nabubugbog siya. Okay. So next question po is, sa tingin mo, naapektuhan ba ng kahirapan ang mga estudyante lalo na pagdating sa access sa education at iba pang oportunidad? Sa tingin ko po, hindi naman po lahat. Kasi po madalas nakadepende sa tao yung pagkuha nila dun sa opportunity. Kung yung opportunities pinabayaan lang nila at hindi nila ginagrab every situation na meron sila or na humaharap sa kanila, nasasayang yung opportunity. Nagiging mahirap lang ito pagka hindi na nila nagsisi na sila sa dulo na hindi nila nagrab yung opportunity. Kaya para sa akin, hindi po nakaka-apekto yung kahirapan sa pag-access ng opportunity. Tama naman. So, next question is, sa tingin mo, nabibigyan ba ng pantay na oportunidad sa pamumuno at paggawa ng desisyon ang mga estudyante, lalo na ang mga kababaihan at membro ng LGBTQ+ community? In my own experience po, hindi po. Sa pagkababae po, especially sa leadership, kung ang activity po is more on physical activities, mas madalas po na ginagamit ang lalaki dahil po sa strength nila pagka physical activities. Then pagka naman po sinabing more on sa intelligent, talaga pong babae po talagang ginagamit for leadership. Kumbaga may stereotype na kapag physical lalaki. Opo. So, next po sa tingin mo ba nakakadagdag burden ng expectation na nabuo patungkol sa gender role sa pagbabalanse ng pag-aaral, responsibilities, and social life? Parang hindi naman po. Hindi. Okay, so next is, kung ikaw or isa sa kakilala mo ay nakaranas ng karahasan or diskriminasyon na may kaugnayan sa kasarian, komportable ka bang iuulat? Bakit or bakit hindi? Para sa akin po, sa mga kakilala ko pong banggit na sa akin na nakaranas ng karahasan mula sa ibang tao, mula sa sarili nilang pamilya, magiging komportable po sila pag pinaramdam mo sa kanila na okay lang sa'yo or open kang makinig ng ganong bagay. Pero pag ikaw yung tipo ng malisyosong tao, parang hindi sila magiging komportable ng i-open yun sa'yo, especially kung hindi ka katiwa-tiwalang tao or hindi mo pinaramdam sa kanila na okay lang sa'yong marinig yung ganung bagay, hindi ka open sa ganung bagay. Alright, so ayun lang po, thank you. So magandang araw po ate, pwede po malaman yung pangalan niya at ilang taon po? Liana, and 26 years old. Okay. Sige, proceed po tayo sa question. So ayun, nakaranas ko ka po ba or naka-witness ka po ba ng gender-related discrimination or stereotyping or violence po? Not personally, hindi rin pa ako naka-witness sa in person, pero nakakarinig ako or sa mga balita ng mga pangyayari sa social media. So may nakikita ko din yung mga ganong situation. Ayun, sa tingin niyo po, naapektuhan ng kahirapan po ba ang mga estudyante, lalo na pagdating po sa access ng education at iba pang opportunity? Oo naman, kasi 'di ba masyado ng advance ngayon yung education. So, merong mga subject na nire-require yung mga paggamit pa ng mga laptop and yung mga software. So, hindi naman lahat may access dun sa mga ganong bagay sa panahon ngayon. Lalo na pag yung hindi naman nakakaluwag sa buhay. So, parang nagkakaroon sila ng difficulty na magpasa ng gantong assignment kasi require nga na kailangan ganto ganyan, kailangan may laptop ganon. So yun nga, nakaka-apekto talaga yung status ng buhay sa pag-aaral din.
So, ayun po. Sa tingin niyo po ba, nabibigyan po ba ng pantay na oportunidad sa pamumuno at paggawa ng desisyon yung mga estudyante po? Lalo na po yung mga kababaihan and tayo mga babae at member po ng LGBT community. Sa tingin ko naman, oo. Kasi sa ngayon, mas open na yung mga tao lalo sa LGBTQ community. Kasi katulad kasi naranasan ko noon. So, nung nag-school pa ako, hindi pa masyadong open. So, parang dinidiscriminate pa yung mga, yun nga yung mga babae at saka yung mga LGBTQ. So, ngayon, mas, sa tingin ko, mas open na. Kasi makikita mo naman, minsan namumuno pa sa sa mga babae. Tapos, mas accepted na ngayon, kumbaga. Ayan, sa tingin niyo po ba, nakadagdag po ba ng burden or expectation yung nabuo patungkol sa gender role sa pagbabalanse po ng pag-aaral, family responsibilities, and even social life? Hindi ko siya masabi na nakadagdag burden. Pero parang as individual naman, meron tayong kanya-kanyang responsibility sa family. So parang hindi lang siya sa gender role kasi ngayon meron ng mga single mom, meron ng kumbaga hindi na siya yung parang sa gender role, parang in general na siya. So lahat naman meron tayong difficulty sa mga ganong settings. Ayun po. So kung ikaw or isa sa mga kilala niyo po na nakaranas ng karahasan or discrimination, may kaugnayan sa kasarian, okay lang po ba na iulit niyo po ito? Bakit po okay? Para sa akin, no, kasi it's not my story to tell. So, depends kung merong consent. Pero yung mga ganong bagay kasi it's sensitive topic. So, dapat ka-consider natin yung feelings ng family member natin o kakilala na kung iuulat natin yung kanilang mga karanasan. Ayan. So, ayun lang naman. Hello po kuya, magandang gabi po. Pwede po ba malaman kung ano po yung pangalan po ninyo and ilang taon na po ba kayo? Hi, ako nga pala si John. 23 years old. Ayan. Sige, magtatanong lang po ako ng mga kaunting tanong and then feel free po na sumagot. Okay po. Number 1, nakaranas or naka-witness ka na po ba ng mga gender-related discrimination, yung tinatawag nating mga stereotyping or even yung violence po? Nung nasa Caloocan ako, may nakita ko doon kapitbahay namin. Ang nangyayari sa kanya, sisigawan siya, lalaki. Tapos, may bitbit siyang bata. Tapos sisigawan siya nung isang kapitbahay. Sinasabi, iwanan yung bata ron. Kasi wala naman siya kwentang asawa. Yung asawa niya, yung babae, nagtatrabaho, tapos siya, tambay lang. Yun. Talagang, yun, masakit sa emosyon yan. Yun lang. Okay po. Okay, so number 2 po. Sa tingin mo, nakakapekto ba yung kahirapan sa mga estudyante, lalo na pagdating po sa pag-access nila ng edukasyon at iba pang mga opportunity ayan, sa pagpasok sa school or kung ano man po? Para sa akin po, talaga nakakapekto ang kahirapan, lalo na pagdating sa kolehiyo. Totoo sa elementary hanggang high school, libre, talaga makakalibre ka. Pagdating sa high school, kahit may state universities, though makapasok pa nga na sa state universities, mahirap na. And pag nakapasok ka pa, ang daming miscellaneous, talagang mabigat siya. Tagang kung wala ka tagang pera, nako, mapadrop ka talaga. O kaya mag-working student, pero mahirap talaga yun. Yes. Okay, so sa tingin niyo po, nabibigyan po ba ng pantay na oportunidad sa pamumuno at paggawa ng desisyon yung mga estudyante po, lalo na po sa mga kababaihan tsaka miyembro po ng LGBTQ plus community? Sa ngayon, napapansin ko, lumalakas na ang pwersa ng mga kababaihan, ng mga yan, sila. And sa ngayon, talagang makikita natin, kahit sa politika natin, dumadami ng mga kababaihan ng mundo. Kahit naman sa school mismo, makikita natin sa mga leaders, sa groupings, puro babae pa yung nangunguna. Alright po. Okay, so number 5 po, sa tingin niyo po ba nakadagdag po sa burden yung
Alang kadagdag ng burden, yung expectation po na nabuo patungkol sa gender role sa pagbabalanse po sa pag-aaral, family responsibilities, and social life. Para sa akin hindi naman siguro. Lalo na kung ang na-equip ka ni Lord sa pamagitan ng paupo-upo lang, sa lalaki ka. Tapos sabihan ka na, ba't paupo-upo lang? Kung doon kayo mayaman, di ba? Sa computers, yun. Ako, accounting. Yun. Kung doon ako na-equip doon yung talino ko. Hindi ako, mahina ako sa pagbubuhat Yun. Pero sa wisdom, sa knowledge, sa accounting, meron ako. Sa tingin ko, hindi naman. Yun. Okay po. So, last po. Kung ikaw o isa sa mga kilala mo yung nakakaranas ng karahasan or diskriminasyon na may kaugnayan po sa, kasarian po, komportable ka po bang iulat to? Bakit oo or bakit hindi? Sa akin, oo. Para mas magandang ma-address ka agad. Yung mga ganun. And matulungan din kung sakali. Mas mahirap kasi pagka yung emosyon na, yung mental na yung ina-atake. Yun lang. Okay po. Thank you so much po. Ayan, so magandang gabi po. Pwede po bang malaman kung ano po yung pangalan ninyo, edad, tsaka ano pong course? Ako po si Rick Angel, ASCO. And ang course ko po ay BSIT or Bachelor of Science in Information Technology po. Alright po. Okay, so magbibigay lang po ako ng ilang mga katanungan. Ayan. So number 1 po, nakakaranas or nakaka-witness ka po ba ng gender-related discrimination, stereotyping, or violence? Siguro po sa akin, meron po isang kapitbahay. Nagngangalan po siya. Tapos ano po, ang nangyari po kasi, parang yung family po kasi niya, parang yung tatay niya po, isa po siyang drug addict, tapos pabalik-balik sa kulungan, tapos separated na po yung mama at papa niya. Tapos po, yung mama niya, since wala na pong asawa yung mama niya, ang ginawa po ng mama niya, nag-asawa po ulit ng bago. And sa Kimaril po, tinake niya po yun na parang mali, na parang ba't siya nag-asawa ulit na ganito, ganyan. Pero siya ang responsibility, since tatlo po silang anak niya. Pero po yun po, ang sabi po ng, parang sinabi po ng nanay niya sa kanya, ikaw nga, di ko naman tanggap na ikaw ay tomboy. Si Maril po ay tomboy Di niya sabi niya na hindi niya tanggap na siya ay tomboy. Ayun po nakita ko ng discrimination kasi nga parang na-equalize kung ano yung nakita na ni Mariel sa nanay niya and diniscriminate niya. Hindi naman kaya tanggap mo yung tomboy. Tanggapin mo to na ginawa ko na nag-asawa ako ng bago. Ayun. Alright po. Okay, so number 2 po, sa tingin nyo, naapektuhan ng kahirapan po ba yung mga estudyante, lalo na pagdating sa access, sa edukasyon, tsaka sa iba pang opportunity? Siguro po, para sa akin, kasi ang totoo po yung poverty, nakaka-apekto po yun sa pag-aaral. Kasi unang-una po, kapag wala ka talaga, paano ka makapag-aaral? Kaya yun po, sobrang hirap ng buhay. Siguro po yung kapag kinder ka pa lang, tapos yung magulang mo, todo kayo, siyempre mahirap na simulang umpisa. And what more, kapag nagpatuloy yung ganun na nangyayari cycle ng mga magulang mo, magpapatuloy siya hanggang sa kolehiyo. Pero ayun po, madami naman po mga opportunity like scholarship, mga iba pang mga tulong galing from government. And na pwedeng ma-avoid para maiwasan yung kahirapan. Alright. So, ayan. So, number 3 po. Sa tingin mo, nabibigyan ba ng equal opportunity sa pamumuno tsaka sa paggawa ng mga desisyon yung mga estudyante, lalo na po yung mga kababaihan at miyembro po ng LGBT community Q+? Ito po personally. Madami pong times, ako po, mga panahon na high school ako, kadalasan po, kalamitan, yung mga gay, sila po mismo yung mga matalino. Na pwede lang gamitin sa pamumuno. Kadalasan, may mga president po kami yung time na high school ako na may mga gay po. Nagagamit po nila yung opportunity na yun para mamuno sila. Since meron po silang knowledge, nagagamit po nila yun para po mag-lead. Kasi kapag tinake, hindi naman po totoo na kapag tinake mo na part ka na LGBTQIA+, ibig sabihin na wala kang knowledge. Kung baga tinake niya po yung kanya pong knowledge, bagamat siya ay part na LGBTQ, pero yun po, ginamit niya yung part niya, yung talino niya para mamuno sa isang klase, sa isang room. Ayun.
para sa akin. Alright ba? Okay. Sa tingin mo ba, nakadagdag ba sa burden yung expectation na nabuo patungkol sa gender role sa pagbabalanse ng pag-aaral, family responsibilities, and social life? Sa akin po, hindi naman. Kasi ang totoo po, kahit po mga babae, kaya na po nilang gawin yung mga ginagawa ng lalaki. Ako po personally, IT student po ako, and kadalasan po ng mga klase ko, ng mga babae, mas magaling pa sa akin mag-code. Kumbaga parang ang nangyayari po, hindi naman po ibig sabihin na kahit babae ka lang. Nagagawa po ng babae, yung kaya nilang extend, yung kaya nilang ilabas sa comfort zone nila, na kaya nilang gawin yun. Siguro, yung ganong part, siguro mas ma-expand nila sarili nila na kahit na babae sila, magagawa pa rin nila to. Ayun nga, sa family, sa social life, at sa iba. Ayun po. Kahit especially yung mga LGBT. Alright. Okay, last po na question. So, kung ikaw o isa sa mga kilala mo ay nakaranas ng karahasan or diskriminasyon na may kaugnayan po sa kasarian and sa gender natin, komportable ka po ba na iulit to? Siguro po sa akin. Totoo po kasi, I'm Christian po. Kung ganyan po ang scenario, ang gagawin ko po, gagamitin ko po yung part ko na as a Christian. I-take ko po yung advantage na kung ano po yung alam ko about sa ganyan diskriminasyon, sabihin ko po sa kanya na ganito, ganyan, baka sakaling, sabihin ko sa kanya na baka sakaling nadi-discriminate ka kasi hindi ka tanggap sa kasarian mo. Baka maaaring pwede mo pang kahit konti bawasan yung mga ganyan hanggang sa patuloy mo na mawala na yun. O kaya, though, ito naman po, hindi ko naman po sinasabi ito na parang magbago agad. Kung baka sinasabi ko po ito, para maiwasan yung avoid yung mga diskriminasyon. Kasi po, totoo na nakaka-affect yan ng mental health. Especially po yung mga tatay na mga gay. Bisa binubugbog sila yung katasirena po, kung alam niyo po yun, grabe, di ba yung diskriminasyon, kung paano yung ginagawa sa kanila. And ayun po, siguro take advantage ko po yung pagiging Christian ko. Nasabihin ko po sa kanila na, oo nga, baka sakaling pwede mong bawasan yung ganito mo, kung sakali lang naman, kung kaya. Pero kung hindi, siguro maaari ka nasama sa panlangin ko na kung ano talaga pwede mong magawa. Pero yun nga, sabihin ko sa kanya na ito yung kailangan mong gawin, ito yung stepping stone mo para maiwasan yung discrimination na yan. And gagamitin ko po yan para sa akin. Siguro po, iukol ko siguro sa iba, siguro in prayer. Siguro sabihin ko sa mga pastor namin, na pastor, ganito po, ganyan. Siguro po sa atin na lang buto, pero pag-pray po natin na maiwasan po yung discrimination para sa kanya. Ayun po. Okay, so thank you so much po. Thank you po. Nakaranas or naka-witness ka na ba ng gender-related discrimination, stereotyping, or violence? Nakakita na ako pag merong tumatambi sa harap namin, tapos merong dumadaan na LGBTQ, tapos parang inaasar nila ba? Thank you. Number 2, sa tingin mo naapektuhan ng kahirapan ng mga estudyante, lalo na pagdating sa access sa edukasyon at iba pang oportunidad? Oo, nahirapan sila kasi yung kinikita nila sa pang-araw-araw parang sapat lang yun sa pangkain nila. Hindi na siya kasama yung mga expenses sa miscellaneous, sa mga project na binabayaran natin sa school. Number 3. Sa tingin mo, nabibigyan ba ng pantay na oportunidad sa pamumuno at paggawa ng desisyon ng mga estudyante, lalo na mga kababaihan at miyembro ng LGBTQ+ community? Why or why not? Hindi pa, kasi mas pabor yung society na kaya mamuno ng mga lalaki kaysa sa mga babae at LGBTQ. Thank you. Number 4, sa tingin mo ba nakakadagdag burden ng expectation na nabuo patungkol sa gender role sa pagbabalanse ng pag-aaral, family responsibilities, and social life? Oo, kasi nahihirapan silang express yung gusto nila. Kasi iba yung in-expect ng ibang tao. Okay, thank you. Kung ikaw o isang kakilala mo ay nakaranas ng karahasan o diskriminasyong may kaugnayan sa kasarian, komportable ka bang iulat ito? Bakit oo o bakit hindi? Oo, kasi mali yung ginagawa nila. Hindi siya tama. Lahat ng tao
Good evening. My name is Susan Ramos from BSc English 2A, URS Angono Campus. So, nandito lang ako para magtanong ng several questions na related sa isang subject namin, which is gender and society. So, first, please state your name and what course. I'm Lizette Ramos from BSc English 2B from URS Cainta Campus. So, okay, Miss Seth. So, for question number 1, nakaranas or nakawitness ka na ba ng gender-related discrimination, stereotyping, or violence? Hindi pa ako nakakaranas or nakaka-witness ng mga ganong bagay kasi kung environment no kung nasan ako ay very open siya sa mga LGBTQ. Okay, thank you. So, for question number 2, sa tingin mo, naapektuhan ng kahirapan ng mga estudyante lalo na pagdating sa access sa edukasyon at iba pang opportunity? Yes, kasi yung may mga tao na below minimum lang yung kinikita nila, so parang nahihirapan sila pagkasyahin yan sa mga academic stuff. Kaya nahadlangan nun yung edukasyon. Okay, thank you. So, question number 3, sa tingin mo, nabibigyan ba ng pantay na opportunity sa pamumuno at paggawa ng desisyon ng mga estudyante, lalo na mga kababaihan at miyembro ng LGBTQ plus community? Why and why not? Hindi pa siya fully because may mga tao pa rin na iniisip nila na hindi pa capable ang mga babae or miyembro ng LGBTQ to lead a country or the school because iniisip nila mas decisive ang mga lalaki pagdating sa pag-lead ng country or ng mga small organizations. So, okay, thank you. So, question number 4, sa tingin mo ba nakakadagdag burden ng expectation na nabuo patungkol sa gender role sa pagbabalanse ng pag-aaral, family responsibilities, and social life? Yes, kasi hindi na po fully express ng isang individual kung sino talaga siya kasi iniisip niya na hindi normal yung gagawin niya dun sa pananaw ng ibang tao na nakapaligid sa kanya. So, okay, thank you. So, for last question, kung ikaw o isang kakilala mo ay nakaranas ng karahasan o diskriminasyon na may kaugnayan sa kanilang kasarian, komportable ka bang iulat ito? Why and why not? Yes, because hindi naman nila deserve na ma-discriminate lang because na gender nila kasi lahat tayo deserve natin ng acceptance sa mundo and it is the right thing to do for that situation. So, okay, thank you for answering the question. So, meron ka bang message para sa mga taong hindi pa ganun ka open-minded and mas maano pa rin ang kanilang stereotyping and gender discrimination? So, I have this short message lang na kailangan tanggapin natin yung mga taong nakapaligid sa atin regardless na kung ano man yung gender nila o kung ano man yung racial status nila kasi after all, we are all individual living in this world. So, kung hindi natin sila i-accept, sino yung mag-a-accept sa kanila? So, okay, thank you, Miss Ramos. So, good afternoon. Ano pong grade and from what year? Alam ko, Christian Paarda, study ng Fine Arts, third year. So, ang first question po is, kung sakaling ikaw or may kakilala kang naka-experience ng gender discrimination, i-report mo po ba? Sa tingin ko, depende sa kung paano siya i-discriminate. Kasi may mga times naman na yung like lang, mga biro-biroan lang, pwede lang sabihin na gano'n. Pero in terms sa kapag ano na siya, parang below the belt na, or parang hindi na siya tama, yung talagang, ano siya talaga, with na discriminate na siya ng isang tao. Doon pwede na siya, sa tingin ko na, pwede lang i-report kasi hindi na yun parang okay na tignan. Kumbaga, parang tinatapakan mo na yung pagkatao ng isang tao. So, yun, ako na siya i-report. Next question po, sa tingin niyo ano pong action or program yung dapat gawin ng URS Angono para mabawasan yung gender discrimination sa loob ng campus? In terms na sa ano, para sa ano, meron kasi sa amin sa ANSE, kasi noon nung nasa high school lang, meron doon na kapag kayo estudyante meron siyang concert or gusto siyang tawid or gusto niya maglabas ng concert or sama ng loob. Meron kami doon sa dating school na pwede mo siyang puntahan,
bukas siya, simula 7 hanggang 7 ng gabi. So, 7 a.m. hanggang 7 ng gabi. Parang sasabihin mo lang yung concert mo, tapos may makikinig sa'yo. Tapos siyempre, bibigyan ka niya ng payo. So, naging effective sa amin yun. At least nandun ako sa school kasi naging open ako sa nakikinig sa akin. So, doon naman sa third na parang yun parang pwede kang magbigay ng doon ka saan yung mag-aral. Baga parang magbibigay ka ng mga concern mo. Concern. So, dahil ano naman siya, dahil ano din siya, dahil parang sabihin natin ang teacher din siya. So, pwede din niya yung ibigay sa mga mas nakakas na. Thank you po. So good afternoon. May I ask what is your name and from what year? My name is Danica Angeles Garalde. I am PFA BC3. So yung first question po natin is naka-experience or witness na po ba ng gender-related discrimination or stereotyping? Dito sa URS, parang wala naman ako nakikita and experience kasi sobrang welcome ng URS sa mga gender, sa mga LGBT, especially sa mga gay, mga ibang student na talagang showy sila sa pagpapakita ng totoo sila. So yung next question po is, sa tingin niyo po ba paano nakaka-apekto yung lack of opportunities sa mga kumbaga sa performance ng estudyante sa loob po ng school? For example po yung mga kumbaga yung mga may kulang sa mga pagkamitin sa pag-aaral, kumbaga yung mga may hirap. Yung tingin na ba nakaka-apekto yun sa performance nila sa loob ng school? Wait, ano yung interviews? Parang nakakasya. First of all, ano yun? Oo, kasi kulang ang classroom. Ayun. So, ayun, sa educational opportunity ba? So, doon naman, parang yun nga, yung kakulangan ng classroom dito sa eskwelahan natin. May times na nagpapumuwi kami kasi ginagamit yung kabilang classroom. May times na nandito na kami, magkaklase na lang kami, pinalabas pa kami ng classroom kasi na may meeting daw. So, nakaka-apekto yun sa amin kasi nasasayang yung oras namin. Imbis na nagkaklase na kami, imbis na may natututunan na yung mga estudyante, umuwi pa, nasasayang yung pagod at effort nila na pumasok, tapos pauwiin lang. Tapos wala na pa kami gagawin dito sa classroom. So, last question na po. Do you think na parang yung student, especially women, and yung mga partang LGBTQ+, ay nabibigyan ng equal na leadership na parang kumbaga nabibigyan kasi ng pagkakataon na sila mag-lead kahit na babae or parts na ng LGBTQ+. Wait lang. So, ayun, sa opportunity naman ng mga LGBT sa mga babae, mga lalaki sa pagli-leadership, parang open naman ng URS kasi may mga nakikita din ng LGBT na talagang doon sa POE, may mga leader doon na talagang LGBT na part. Yeah. Ayun. Tapos, may mga lalaki nila nag-lead sa naman lalaki, diba? So, welcome sila and open sila sa mga LGBT or sa women or men na gustong mag-lead. Yan.